Unang kwento. Magandang araw po. Ito pong ibabahagi kong kwento ay nangyari nung kasisimula pa lang ng lockdown. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Stan at ang aking asawa naman ay itago na lamang po natin sa pangalang Bev. Na taong nagdadalang tao ang aking asawa na nag-lockdown. Kung kaya wala na kaming nagawa. Marami ang na-stranded sa aming lugar dahil nga isa ang bayan namin sa may magagandang tanawin sa aming probinsya. Akala namin ay nakatakas na kami sa mga aswang-aswang na yan. Pero mali pala kami. Dahil nga panahon ng bakasyon noon ay nakapagbakasyon ang ina ng isa naming kabaryo na pinaghihinalaan naming aswang. Kakaiba kasi ang kilos niya lalo na't kapag sasapit ang gabi. Ayon pa sa ibang tao ay sinadyang magpaiwan ng nanay ni Sheila na aming kapitbahay dahil may buntis daw sa paligid, which is ang aking asawa nga. Nasa 5 buwan na ang ipinagbubuntis ni Bev na magsimula kaming makaramdam ng may umaali-aligid na ibon sa aming bahay tuwing sasapit ang alas 11 ng gabi. Madalas ay mahina ang paghuni nun, subalit tumatagal lang yon ng ilang oras. Naging mas malala lamang yon na nagsimulang mag-lockdown. Isang gabi noon habang tulog na ang lahat, naalimpungatan ako dahil parang sasabog ang pantog ko. Dali-dali akong bumangon at saka nagtungo sa banyo para umihi. Habang nasa loob ako ng banyo ay nabigla ako dahil sa isang kalabog na narinig ko sa ibabaw ng aming bubungan. Wala akong kaalam-alam kung ano yon, kung kaya dali-dali akong lumabas at saka bumalik sa aming silid. Noong makapasok na ako sa aming silid ay doon ko na narinig ang mahinang huni ng tiktik na parang nasa paligid lamang. Nabaiktad na lang ako nang bigla namang kumalabog ang aming bubungan. Hindi ko alam kung ano yun, kung kaya nagmatsyag pa ako lalo. Ilang sandali pa ay naging sunod-sunod yun at parang pusang naglalakad sa ibabaw. Hindi ko alam pero magkahalong takot at galit ang nararamdaman ko. Dali-dali akong kumuha ng itak at saka sumigaw ng sumigaw. Hoy! Kung sino ka mga aswang dyan! Bumaba ka dyan! At magtutos tayo! Dahil napalakas ang aking sigaw noon ay nagising ang aking ama. Nagtanong siya kung bakit ako sumisigaw. Subalit hindi ako sumagot. Sa halip ay itinuro ko ang ibabaw ng aming bubungan. Agad na naunawaan ni tatay ang ibig kong sabihin. Kung kaya kumuha siya ng mahabang patpat at saka pinalo-palo niya ang bubungan. Sabay na kami nagsisisigaw noon hanggang sa may narinig kaming naglakad papalapit sa aming bintana. Patakbo kaming bumaba ni tatay at nang makababa na kami at mailawan ng ibabaw ng aming bahay ay kitang-kita naming dalawa ang isang babaeng itim na itim ang balat at nagbabaga ang mga mata. Nakabuwag ang buhok niya at wala sa ayos. Agad na sinigaw ni tatay ang babae na kung gusto pa niyang mabuhay ay huwag na niyang pagnasaan ang nasa sinapupunan ng aking asawa. Ngunit parang wala lang yun sa aswang at kitang-kita pa namin ni tatay kung paano siya maglaway. Gamit ang mahabang patpat ay sinubukang sundutin ni tatay yung aswang. Subalit mabilis siyang nakailag at lumundag siya patungo sa gitang bahagi ng aming bubungan. Sigaw ng sigaw si tatay noon upang itaboy ang aswang. Subalit parang nagmamatigas ang nilalang na yon. Nagbabalak na sana akong akyatin siya sa bubungan para tagain. Pero iniisip kong baka ako ang dehado. Ilang sandali pa ay sumigaw si tatay sa aming mga kapitbahay na mayroong aswang sa amin. May mga gumising namang kalalakihan at patakbong tumungo sa amin na may mga dalang itak. Pagdating nila sa amin ay kaagad na sinabi ni tatay na nasa itaas pa ng aming bubungan ang aswang. Well, by the way, ng mga sandaling yon ay nagising na pala ang aking ina at ang aking asawa. Aware na rin sila sa mga nangyayari sa labas dahil sa sigaw ni tatay. 3 kalalakihan ang nangas na akyatin ng aming bubungan. Subalit nang makaakyat sila ay kaagad na lumundag ang nilalang at saka tumakas. Dali-dali naman naming hinabol yon. Ngunit hindi na namin nahuli ang aswang. Ang alam namin ay patungo siya sa direksyon ng bahay ni Sheila. Kahit masama man ang magbintang sa kapwa-kap ay malakas ang aming kutob na ang nanay niya ang aswang na madalas na umaali-aligid sa bahay namin. Nakatsyempo lang siya ng gabing yon, subalit hindi nagtagumpay ang kanyang binabalak. Ikalawang kwento. Magandang araw, itago niyo na lamang po ko sa pangalang Jared. Ito pong aking ibabahaging kwento ay nangyari nang minsang sumama ako sa aking kaibigan para sa 3 araw na bakasyon. Itago na lang din natin sa pangalang Darwin ng aking kaibigan. Dahil niyaya niya akong tumungo sa bayan ng kanyang tiyahin ay hindi ako tumanggi. Gustong-gusto ko rin kasing makarating ako sa isang lugar lalo na kapag hindi ko pa yun napupuntahan. Bale, hindi naman po gaanong kalayuan ang bayan ng tiyahin ni Darwin. Subalit dahil hindi pa naman ako nakakapunta roon, ay sumama ako. Sabik na sabik ako ng mga sandaling yon habang nasa biyahe kami. Panay ang tanong ko sa kanya kung ano ang pwede naming puntahang lugar doon. At marami pa siyang sinabi na lalong nagpasabik sa akin. Humigit kumulang 3 oras ang aming naging biyahe bago kami makarating sa bayan nila. Pagdating namin doon ay kaagad na rin kaming sumakay sa tricycle. Nagtaka pa nga ako noon dahil habang papunta kami sa sakayan ng tricycle ay panay ang titig ng mga tao sa amin.
Ibinulong ko yun kay Darwin at ang sabi niya ay huwag ko na lang daw intindihin dahil marahil ay naninibago lamang sila sa amin. Yun na nga lang ang ginawa ko. Ginayaan ko na lamang sila at hindi na lang ako nakipagtitigan. Pagdating namin sa sakayan ng tricycle ay kaagad kaming nakasakay. Nang nakaalis na kami sa bayan ay panay ang tanong sa amin ng driver kung kanino kami pupunta. Si Darwin ang tumugon sa kanya. Ang ipinagtataka ko lang at nagbigay ng kilabot sa akin ay nung sabihin ng driver na mag-ingat daw kami sa aswang dahil bali-balitang may aswang daw sa baryo ng tiyahin ni Darwin. Nakibit-balikat na lang si Darwin sa winika ng driver. Ayon pa sa kanya ay marami naman siyang kapamilya roon kung kaya hindi raw ako dapat na mabahala. Pagdating namin sa baryo ng tiyahin ni Darwin ay dumiretso kagad kami sa bahay nila. Maging kasi ang aking kaibigan ay nakahalatang pinagtitinginan kami ng mga tao sa lugar na aming binabaan. Habang kami ay naglalakad ay may nakita kaming isang matanda na may daladalang isang basket. Nakasalubong namin siya at nakita naming karne ang kanyang daladala. Dahil hindi namin kilala yung matanda ay hindi na lamang namin siya pinansin. Sa kabila noon ay naawa ako sa matanda dahil parang malungkot siya habang bitbit yung basket. Pagdating namin kay Tia Digna na tiyahin ni Darwin ay kaagad kaming kumain. Pagkatapos ay nagpahinga kami saglit dahil sobrang init ng panahon. Nang magising kami ni Darwin ay kaagad kaming nagpaalam na gagala kami sa kanilang baryo. Pumayag naman si Tia Digna at ang sabi lamang niya ay mag-iingat kami. Habang naglalakad kami ni Darwin ng mga sandaling yon ay nataong nakasalubong ulit namin yung matanda at dala-dala pa rin niya yung basket ng karne. Nagtaka kami noon ni Darwin kung bakit parang walang bawas yung inilalako niya. Doon umiral ang aming awa na siyang dahilan upang bumili kami ng 1 kilong karne sa matanda. Laking tuwa naman ni Lola dahil nabawasan ang paninda niya. Nagpasalamat pa nga siya sa amin noon bago tuluyang magpaalam. Kami naman ni Darwin ay umuwi na rin kina Tia Digna dahil may papaluto kaming karne ng baboy sa kanya. Ganun na lamang ang tuwa ng tiyahin ng aking kaibigan dahil may uulamin kami kinagabihan. Dali-dali niyang nilinisan ang karne. Ngunit nagulat na lamang kami ni Darwin nang biglang napahiyaw si Tia Digna. Dali-dali kaming tumakbo pumunta sa kanya at laking gulat namin nang makita ang karne na may asin na parang nasunog saka parang bumubula. Hindi na rin namin kinaya ang napakalansang amoy ng karne at napatuwal kami ni Darwin. Tinanong kami ni Tia Digna kung kanino namin binili yung karne at kitang-kita namin ang kilabot sa mukha niya nang sabihin namin kung kanino namin nabili yung karne. Kaagad na itinapon ni Tia Digna ang napakalansa at sirang karne. Minabuti niyang magpatulong sa amin ni Darwin upang ilibing yon at habang nagukay nga kami, nagkwento siya sa amin. Ang matandang binilhan niyo na karne, ito ay isang aswang at ang daladala niyang basket ay naglalaman ng karne ng tao. Sa winikang yun ni Tia Digna ay nagtayuan ang aming mga balahibo dahil muntikan na kaming makakain ng karne mula sa isang aswang. Nanatili kami roon kina Tia Digna ng 3 araw gaya ng aming napag-usapan. Pero hindi na kami bumili pa ng karne para maging ulam. Mahirap na baka kasi mabiktima ulit kami at makabili kami ng karne ng tao sa isang aswang. Wakas.